DZIQ Radyo Inquirer 990. Radyo Inquirer Balita. Radyo Inquirer Balita. Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Sabado, July 16, 2016. Narito po ang ating mga headlines. Pangulong Rodrigo Duterte harapang binantaan ang umano'y drug lord na si Peter Lim na ipapapatay niya ito. Mga Pinoy sa Turkey pinag-iingat kasunod ng kudita laban sa Pangulo ng naturang bansa. President Digong nakisimpatya sa mga biktima ng terror attack sa France. Low pressure area lumapit sa Aurora pero walang direktang epekto sa bansa ayon po yan sa Pag-asa. Isang bangkay ng lalaki natagpo ang nakasilid sa sako at itinapon sa Maynila. Balita sa ibang bansa, isa patay sa sugatan sa ambush sa tribo ng Bagobo, doon po yan sa Davao City. Balita naman sa ibang bansa, sa abroad, China planong magtayo ng nuclear plant sa South China Sea. Sa ating sports, si Manu Ginobili muling pumirma ng kontrata sa San Antonio Spurs. At sa ating balitang showbiz, concert ni Rihanna sa France kinansela dahil sa pag-atake ng mga terorista. Yan ang ating mga headlines sa ngalan po ng buong puwersa ng Radyo Inquirer 990. Ako po si Den Macaranas. Radyo Inquirer Balita. Unahin po natin ang balita. Suspected drug lord na si Peter Lim harap-harapang pinagbantaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipapapatay. Detalye hatid ni Chona Yu. Nakipagpulong ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Cebuano Chinese businessman na si Peter Lim na umano'y isa sa mga top drug lords triad na nagsasagawa ng operasyon sa bansa. Naganap ang pagpupulong ng dalawa sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Region 11 sa Davao City kahapon. Sa naturang pagpupulong, diretsang pinagbantaan ng Pangulo si Lim na ipapapatay niya ito oras na mapatunayan na sangkot ito sa droga. Okay, ka-istorya dito sa China may droga? Wala, Chip. Bisa ka sa president, wala, Chip. Kuningan taka ha. Nagbanta yun, nagpapatay taga. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Basta masilip na ako. Sige, okay. Tiwasan taga yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. Inatasan rin ng Pangulo si Lim na magtungo sa otoridad para sumail sa investigasyon at mapatunayan kung siya o hindi ang Peter Lim na tinutukoy ng Pangulo sa nanasa drug triad. Nangako naman makikipagtulungan sa mga otoridad para malinis kanyang pangalan. Ayon kay Lim, apektado ang kanyang pamilya matapos ihatag ng Pangulong Duterte na isang Peter Lim ang isa sa top drug lord na nagsasagawa ng operasyon sa Pilipinas. Shona Radyo Inquirer, Beta Bayang Tanong, Mamamayang Pusita. Radyo Inquirer Balita. 6 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pa nating mga balita, sinagot na ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kritikong panay ang bati ko sa kanya kaugnay sa pagbibigay ng due process para sa mga pinangalanang mga police general sa sangkot umano sa illegal drugs. Sa kanyang talumpati sa isang testimonial dinner na ginanap po sa Club Filipino sa San Juan, iginit niya kung bakit dapat o hindi dapat bigyan ng due process ang mga ito. Anya, hindi naman doon niya mabibigyan talaga ang mga ito ng abogado at lalong hindi siya makakapagbigay ng tamang proceedings laban sa mga suspected drug protectors. Paliwanag ng Pangulo, bahagi lang daw ng kanyang sagradong tungkulin ng ipaalam sa publiko at hindi naman daw siyang hukuman. Bukod sa biglang pagtukoy ni Duterte sa mga opisyal, binatikos din niya mga kritiko o binatikos rin ng ilang mga kritikong pagtaas ng bilang ng mga napapatay ng mga suspected drug personalities sa bansa. Patay naman sa drug buy-bust operation ng 3 kalalakihan makaraan di umanong makipagbarilan sa mga tauhan ng Manila Police District. Naganap po ito sa kanto ng Apitong at Kahilom sa barangay 872 Pandacan, Maynila. Kinilala pong mga namatay sa di umano'y engkwentro sina Rodolfo Valdez alias Ompong, isang kinilala lamang sa sa alias na Boyti at isang hindi pa ho nakikilala pero sinasabing runner ni Ompong. Ayon kay Police Chief Inspector Manny Israel, Chief ng District Anti-Illegal Drugs, kilabot umano na tulak ng bawal na gamot. Ang 3 namatay at pinaniniwala ang nagpapalaganap ng droga sa may bahagi ng Kahilom sa Pandacan. Isang pulis ang nagpanggap na bibili ng 500 pesos na halaga ng droga, ngunit ang makatunog ang grupo ni Ompong ay kagad umanong nagsipagbuhan at nakipagbarilan ng mga ito.
Nagkalat pa sa lugar ng insidente mga ibinebentang shabu di umano ng mga sospek. Una nang sumuko sa Oplan Tokhang ng PNP 3 pero kalaunan ay bumalik din sila sa pagtitinda ng bawal na gamot. Radyo Inquirer Balita. Patay ang itinuturing na most wanted drug suspect sa General Trias sa Cavite makaraan di umanong makipagbarilan sa mga tauhan ng Philippine National Police. Kinumpirma ni Cavite Police Director Senior Superintendent Eliseo Cruz na mga operatiba ng Cavite PNP ang nakapatay kay Ranilo Anunuevo sa isang buy-bust operation ganap na alas 9 ng gabi kagabi sa Barangay Biklatan. Ayon kay Colonel Cruz, natunugan ng suspect na ang kaniyang kanegosasyon ay mga pulis kaya agad itong bumunot ng baril. Agad umunong tinamaan ng balang suspect pero buhay pa ito nang isugod sa General Trias Medical Center pero kalaunan ay idiniklara na rin po siyang patay. Radyo Inquirer Balita. Pinag-aaralan naman ng Department of Health ang paghahati ng dalawang kategorya sa mga sumusukong mga drug addict. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, una, ang may mga criminal liabilities na ipapasa nila sa PNP o kaya sa Bureau of Jail Management and Penology pero isasailalim pa rin ang mga ito sa rehab. At pangalawa naman ay yung pong mga drug dependents na wala namang kaso o regular lamang na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Maaari anyang ilagay sa community-based program ang mga ito para ma-monitor kung sila nga ba ay gagaling pa. Sinabi ho ni Ubial na sasagutin ng PAGCOR ang pondo sa rehab ng mga drug addicts dahil kulang daw sa budget ang DOH. Samantala, isinailalim naman sa training ng Department of Health ang ilang mga doktor at ilang mga nurses para makatulong sa sa gagawing rehabilitation ng mga sumusukong mga drugista. Hiningi na rin ng DOH ang tulong ng mga psychiatric experts at ilang mga organisasyon para tumulong sa mga gagawing rehabilitation. Sa iba pa nating mga balita, nakatutok ang pamahalaan ng Pilipinas sa tangkang kudita sa Turkey para patalsikin sa pwesto ang kanilang Pangulo na si Recep Tayyip Erdogan. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, nakausap na ng Embahada ng Pilipinas ang mga opisyal o ang mga lokal na ang mga residenteng Pinoy sa Turkey. Kailangan anyang masiguro ang kaligtasan ng mga Pinoy at mailayo sila sa kaguluhan. Base ho sa data na ipinalabas ng Department of Foreign Affairs, aabot sa 3,500 ang mga Pinoy na kasalukuyang nasa Turkey. Una rito, sinabi ho ng isang army group sa Turkey na kontrolado na nila ang pamahalaan sa naturang bansa. Kasunod naman ang pagsiklab ng panibagong kaguluhan sa Turkey, pinayuhan ng mga Pinoy doon na manatili lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Ayon kay Philippine Ambassador to Turkey, Maria Rowena Sanchez, nakikipag-ugnayan na sila sa leader ng Filipino community, partikular na sa mga lungsod ng Ankara at Istanbul. Pinayuhan din ang mga ito na manatili lamang at maglumahok sa anumang uri ng kilos protesta. Humiling din ang panalangin si Sanchez para sa kapayapaan ng buong Turkey. Kung sumiklab ho ang gulo sa naturang bansa, makarang magtangkang magkudita ang ilang mga military officials noon. Ayon sa Turkish military, nakubkob nila ang pamahalaan pero nanindigan naman si President Recep Tayyip Erdogan na manatili sa pwesto. Ang Turkey ay pinamumunuan po ni Erdogan mula pa noong taong 2003. Radyo Inquirer Balita. Inihayag naman ni Turkish President Tayyip Erdogan na tapos na ang naganap na kudita sa kanilang bansa. Ginawa ho ang naturang pahayag makaraang makababa ang kanyang sinasakyang eroplano sa Istanbul. Nabawi na rin ngayon ng government forces ang state TV network na TRT kung saan naunang sumahimpapawid doon ang deklarasyon ng mga rebelding sundalo ng kudita laban sa kanilang gobyerno. Umabot to sa 42 katao ang deklaradong patay sa pagitan ng mga rebelde at government forces. Tumangging sumama sa kudita ang mga pinuno ng Turkish Air Force at Navy kaya hindi nagtagal ang naganap na standoff na sinasabing tumagal lang ho ng ilang oras. Dahil naputol ang broadcast ng mga himpilan ng radyo at TV sa Turkey, napilitan si Erdogan na gumamit ng FaceTime para iparating ang kanyang mensahe sa kanyang mga kababayan. Putol din ho ang serbisyo ng Twitter at Facebook sa lugar pero nangako naman ang pamahalaan na kaagad nilang aayusin ang internet connection sa buong Turkey. Iniuulat naman ng ilang mga international media networks na maririnig pa rin ang mga pagsabog sa Ankara na siyang kapitolyo ng Turkey. Nananatili naman sarado ang mga pangunahing airports hanggang sa kasalukuyan sa naturang bansa. Radyo Inquirer Balita. 12 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Nakablock sa ngayon ang mga pangunahing social media websites at news sites sa Turkey kasabay ng inilunsad na kudita ng ilang mga sundalo. Sa kanilang pahayag, sinabi ho ng Twitter na napansin nilang mabagal na internet connection hanggang sa hindi na ma-access ang kanilang web
sa buong Turkey. Yun din ang naging pahayag ng YouTube, samantalang tumanggi namang magkomento ang Facebook. Noon ang sinabi ni Turkey's President Tayyip Erdogan na tinangka ng ilang military leaders na ibagsak ang kanyang administrasyon. Si Erdogan na kilalang kritiko ng mga social media sites ay gumamit ng Twitter at FaceTime para iparating ang kanyang mensahe sa kanilang mga kababayan. Itinanggi rin ng mga rebelde na sila ay nasukol ng gobyerno sa pagsasabing hanggang ngayon ay hindi pa rin daw bumabalik ang sitwasyon sa normal. Doon po yan sa Turkey. Radyo Inquirer Balita. Sa iba pa nating mga balita, nagpaabot na ho ng pakikisimpatya ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga biktima ng panibagong terror attack sa France. Sa public statement ng Pangulo, sinabi nito na kaisa siya sa nakikidalamhati sa mga pamilyang naiwan ng mga biktima. Ayon sa Pangulo, marinyang kinukundina ang terorismo. Tiniyak pa ng Pangulo na kaisa ang Pilipinas sa pakikipaglaban sa terorismo at iba pang uri ng karahasan. Base sa pinakahuling ulat, aabot sa 84 katao ang namatay sa panibagong pag-atake ng mga terorista. I would like to take this opportunity to make a public statement to say that we share the grief of France in the rampage of multiple murders of their citizens. We condemn the brutal and violent the way that the people were run over by a truck, a terrorist act. So we join the rest of the world in mourning and we express our solidarity with France against terrorism. Bahagi ho yan ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balanseng pagbabalita. Walang takot. Walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. 12:15 ang ating oras. Radyo Inquirer Balita. Sa iba pa ho nating mga balita, nagpaabot ng pakikiramay at simpatyam pamahalaan ng Pilipinas sa France makaraan ng insidente na naganap sa Nice. Kinamatay po ng 84 katao. Sa kanyang talumpati sa 11th Asia-Europe Leaders Meeting sa Mongolia, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na kaisa ang Pilipinas sa mga nakikiramay sa French government at sa mga biktima ng karahasan. Sinabi rin ni Yasay na ang trahedya sa France ay kabahagi ng pagluluksa sa Pilipinas. Sa huling datos, 84 ho ang patay doon po sa Nice. Makaraang araruhin ng isang truck ang mga taong nanonood sa fireworks sa pagdiriwang po ng Bastille Day. Ayon naman kay French President François Hollande, walang duda na isang uri ng terror attack ang naganap. Radyo Inquirer Balita. Tinukoy naman ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng driver ng truck na umararo sa mga taong nagsasagawa ng pagdiriwang kasabay po ng Bastille Day sa Nice, France. Kinilalang lalaki sa pangalang Mohamed Lahoule Bohier, 31 years old at isang French-Tunisian. Si Bohier ay nakilala makarang makitang ID sa loob ng kanyang minanayong truck. Hindi bababa sa 84 katao ang biktima o napatay sa naturang insidente o pag-atake. Nagtatrabaho po ang naturang truck driver bilang delivery driver at ayon sa mga otoridad, wala naman daw itong record sa anti-terrorism police doon po sa lungsod. Sa inisyal na impormasyon, planado ang insidente at maaaring nirentahan umano ang truck sa isang bayan kalapit ng Nice. Inaalam pa ho ng mga otoridad kung may kasabwat ang suspect, partikular na ang grupong ISIS. Radyo Inquirer Balita. Mari namang kinundina ng United Nations Security Council ang anilay barbaric at cowardly terrorist attack na naganap sa pagdiriwang ng Bastille Day sa Nice, France. Hindi bababa sa 84 kataong namatay ng araruhin po ng malaking truck ang mga nanunood sa fireworks display. Kabilang ho sa mga namatay ay ilang mga babae at ilang mga bata. Bukod dito, nagpahatid na rin ang pakikiramay ang UN sa mga naiwang biktima o sa mga naiwang mga kaanak ng mga biktima. Samantala, nakikiisa rin ho ang world leaders sa pagkundina sa naturang terror attack. Kabilang ho si US President Barack Obama sa mga naunang nagbigay ng pakikiramay at nangako na tutulong sila sa pag-iimbestiga. Ganon din hong ipinarating ni German Chancellor Angela Merkel at European Council President Donald Tusk na nagsabing handa silang tumulong sa pag-iimbestiga. Ito na ho ang ikatlong matinding pag-atake sa France sa loob lamang ng 1.5 taon. 18 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali.
Lumapit na sa bansa ang low pressure area, LPA, na pumasok ko kagabi sa Philippine Area of Responsibility. Sa Weather Advisory number 2 ng Pag-asa, inilabas alas 11 ng umaga ngayong pong araw ng Sabado, huling namataan ng LPA 1,280 kilometers east ng Baler, Aurora. Pero sinabi ng Pag-asa na masyado pang malayo ang LPA para makaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, pinayuhan po ng ahensyang publiko at Disaster Risk Reduction and Management Councils na i-monitor ang susunod na weather update. Maglalabas ang Pag-asa ng susunod na bulletin mamaya pong alas 5 ng hapon kaugnay sa nasabing sama ng panahon. Iminungkahi naman ni Senador Bam Aquino sa administrasyon na dapat isama sa pakikipagnegosasyon sa China ang ilan ho sa mga delegado ng Pilipinas nang sila ay maghain ng reklamo sa The Hague, yan po sa Netherlands. Ayon po kay Aquino, ang mga taong ito ang nasa likod ng pagtatanggol ng karapatan ng bansa sa ating teritoryo sa Court of Arbitration, kaya dapat isama sila kung meron mang gagawin na bilateral talks. Partikular na binanggit ni Aquino sina dating Foreign Affairs Chief Albert Del Rosario at Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Napatunayan niya ang pagiging mahusay ng mga ito para ho sa pagsusulong ng kapakanan ng ating bansa. Binanggit din ni Aquino binanggit ito ni Aquino makarang alokin ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Pangulong Fidel Ramos na pamunuan ang delegasyon ng Pilipinas na makikipag-usap sa China. Hindi umano mangingimay ang China na gumawa ng decisive response kapag nagpumilit ang ating pamahalaan o gumawa ng provocation sa may bahagi ng South China Sea. Sagot ito ng China sa panawagan ng Department of Foreign Affairs na respetuhin ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabing walang basihan ang claim ng Beijing na kanila ang ilang mga isla sa may bahagi po ng South o West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Lu Kang na sino mang gagawa ng provokasyon batay sa desisyon ng tribunal ay hindi nila palalampasin. Sa kabila ng international pressure sa China na tanggapin ang naturang kautusan ng tribunal, mananatili raw silang bingi sa anumang panawagan. Una nang nagbantang China na magdedeklara ng Air Defense Identification Zone sa South China Sea kapag nagkaroon po ng provocation sa mga nagkiklaim ng mga lugar doon. Pinagsabihan naman ni Chinese Premier Li Keqiang si Japanese Prime Minister Shinzo Abe na dapat na nilang tigilan ng pakikialam sa mga issue sa may bahagi ng South China Sea. Nagharap po ang dalawa sa isang mahalagang regional summit na ginaganap ngayon sa Mongolia kung saan naging sentro ho ng usapin ng desisyon ng Arbitration Court na pumapabor sa Pilipinas. Ayon sa report ng Xinhua News Agency ng China, sinabi ni Li Keqiang, yung kanilang premier, na hindi dapat direktang makialam ang Japan dahil wala naman daw silang sakop sa nasabing lugar. Agad namang dumipesa ang Kyodo News Agency na pag-aari siyempre ng Japan at kanilang sinabi na tama lang ang ginawang pahayag na suporta ni Abe sa Pilipinas kaugnay sa dapat ay paggalang ng China sa ruling ng Permanent Court of Arbitration. Sinabi naman ni Japanese Foreign Minister spokesperson Yoshiya Kamamura na ipinaliwanag lang ni Abe na may karapatan ng international community dahil umaabot po sa $5 billion ang kalakal na dumadaan sa may bahagi ng South China Sea. Sa iba pa nating mga balita, lilitisin ng mga kaso ni dating Vice President Jejomar Binay sa Sandigan Bayan sa sala po ni Presiding Justice Amparo Kabutahitan. Siya hong pinuno ng 3 Dibisyon ng Anti-Graft Court. Kay Tanho napunta yung ginawang raffle kaya siya ho ang didinig sa kaso. Kinasuhan si Binay at iba pang mga dating opisyal ng Makati City Government kaugnay sa Diwan overprice ng Makati Car Park Building 2 na inimbestigahan din ng Senado. Maliban po kay Binay, sabit din sa naturang kaso si dating Makati Mayor Junjun Binay at iba pang mga dating opisyal ng Makati City Hall. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan na nakasilid po sa sako, itinapon sa ilalim ng Pedro Hill Station ng LRT, yan po sa may Taft Avenue sa Maynila. Ang lalaki na ininalang biktima ng salvaging o summary execution ay may edad 35 hanggang 40 years old, may taas na 5'5 hanggang 5'6, balingkinita ng pangangatawan, nakasuot ng kulay pink na t-shirts at itim na shorts. Ayon po kay SPO2 Jan Duran, walang anuman tama ng bala o saksak ang biktima, kaya paniniwala nila ito ho'y pinatay sa pamamagitan po ng sakal. Sa tabi ng biktima, nakasulat ang mga katagang, talamak na tulak, user, salise, wag tularan, kayo na ang susunod. Nakita naman sa bulsa ng hindi pa nakikilalang biktima
ang isang piraso o ilang piraso ng casino chips. Ba nagkasino pa? Nasawi naman ang isang lalaki habang nang aaga o abang abang agaw buhay. Ayun, sa ngayon, ang isang pinuno ng tribo sa Bagobo, ito po sa Davao City, makaran silang tambangan ng riding in tandem. Ayon kay Karapatan, Southern Mindanao spokesperson J. Apiag, pauwi na sina Dato Danny Diarog at Ermi Alegre mula sa isang pulong na pinangasiwaan ng National Commission on Indigenous People. Ngunit habang pauwi, bigla silang inatake ng hindi pa nakilalang mga sospek na sakay umano ng motorsiklo. Nangyari ito sa Sitio Kahusayan, Barangay Manuel Gianga. Si Diarog ay isang pinuno ng tripo ng Bagopo sa Sitio Kahusayan, habang si Alegre naman ay isang opisyal ng Parents Teacher Association o PTA sa Salugpungan Lumad School sa naturang barangay. Ani Apiag, isinugod agad ang dalawa sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival, yung isa critical pa. Ang ama ni Diarog na si Dato Dominador ay pinatay rin ng mga armadong kalalakihan ng 2008 makaran umanong tumanggi na ibenta ang kanilang mga lupain. Itinuturo naman ng mga human rights group ang pinuno ng Kingdom of Jesus, the name above any name, na si Pastor Apollo Kibuloy, na maaaring responsable sa nasabing pananamba. Samantala, Quezon City itinanghal po bilang most competitive city. Alamin po natin ang balita hatid ni Rod Lagusan. Rod! Nasungkit ang Quezon City ngayong taon ang titulong Most Competitive City, kung saan pagdating sa economic dynamism, government efficiency at infrastruktura ay pinakamaganda ayon sa National Competitiveness Council o NCC. Naungusan ng Quezon City ang Maynila na siyang itinanghal noong nakaraang taon na Most Competitive Highly Urbanized City na nasa ikatlong pwesto na lang sa ranking ngayong taon. Habang ang Makati City na two-time recipient ng nasabing titulo ang pumungalawa pagdating naman sa magandang investment destination para sa taong 2016. Ayon kay Department of Trade Industry Secretary Ramon Lopez na ang pagsusulong ng competitiveness ay mahalaga hindi lang dahil sa parangal na ibinibigay kundi para matulungan ang lahat sa komunidad. Samantalang ang probinsya naman ng Rizal ang tinanghal na most competitive province na sinundan ng Cavite at South Cotabato. Rod Lagusa, Radyo Inquirer at Nueva Ecija. Bayan nagtatanong, mamamayang naguhusita. Maraming salamat, Rodrigo Lagusan. Balita naman mula sa ibang bansa, balak umano ng China na magtayo ng nuclear plant sa pinag-aagawang teritoryo sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang tawag pa rin nila dyan ay South China Sea. At ayon po sa China, National Nuclear Corporation, ng nuclear plants ay magpapalakas daw ng kontrol ng Beijing sa naturang lugar. Layon daw nito na mabigyan ng malinis na tubig na maiinom ang mga sundalo sa China at South China Sea. Kapag mapapalakas ang electricity at power system, bibilis din daw ho ang commercial development sa pinag-aagawang teritoryo. Babalak tayuan ng mall, ano? Nasa 20 marine nuclear platforms daw ang binubuo ngayon ng China na planong ilagay doon po sa West Philippine Sea. 12:26. Oy, sa ating balitang sports, muling pumirma ng 1 taong kontrata sa San Antonio Spurs ang Argentinian player na si Manu Ginobili. Ginobili kaya ang kanyang kita? Alamin po natin, itong inanunsyo ng koponan kung saan pumirma ito ng halagang $14 million na kontrata ho para sa 1 taon. Ang nasabing lagdaan ng pirma ay naganap 1 linggo matapos ang anunsyo ni Ginobili na maglalaro siya sa 15th season ng kanyang career sa Spurs. May average si Ginobili na 14 points kung saan napili ito bilang 57th overall pick noong 1999 draft. 2 beses nakasama ang naturang star player ng Argentina sa All-Star Game at naging NBA 6th Man of the Year noong 2008. Ang pagpirma ni Ginobili ilang araw ginawa makaraan pong magretiro ang kanyang teammate na si Tim Duncan. At sa ating balitang showbiz, kinansila ho ang concert ni Rihanna doon po sa Nice, sa France dahil sa terror attack. Kasabay po ng pananagasa ng malaking truck doon po sa mga dumadalo sa Bastille Day. Expecting man ay naiintindihan ng mga fans ni Rihanna ang tuloy ang pagkansela ng concert nito kagabi. Kinumpirma ng dating mayor ng lungsod ng Nice na si Christian Estrosi ang cancellation ng concert ng American R&B concert queen, pero tiniyak ng kinatawan ng Diamond Singer na okay at ligtas ito. Nabatid na all set na sana ang 8-time Grammy-winning singer para sa kanyang concert. Gaganapin niya sa Allianz Riviera Stadium sa France bilang bahagi ng kanyang European na
World Tour. Hindi man natuloy tulad ng unang plinano ay nagpaabot din ng pakikiramay si Rihanna sa mga biktima ng truck attack. Napawang mga nanonood ng firework display kasabay ng Araw ng Kalayaan sa bansang France. Radyo Inquirer Balita. At yan po ang laman ng ating mga balita ngayon pong araw ng Sabado, July 16, 2016. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Radyo Inquirer 990. Ako po si Den Macaranas. Oras, 12:28. Radyo Inquirer Balita. Mabuting balita